Hi guys, nakita tayo. What's your name? Marga. Hi babe, woke up like this. Naiya akong sumayo, no? Tumitigi kasi mga tao. Ayoko kasi na pinagtatawanan ako ng mga chicks kasi syempre, I want to give them an impression that I'm, you know, husband material. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we are traveling again to Bangkok, Thailand. So yes, pupunta ulit tayo sa Thailand. Let me explain kung bakit. Actually, supposed to be hindi ako magta-travel this week kasi itong week na to, pahinga week ko talaga siya. Kasi kailangan ko magplano sa mga paparating nating trips kasi hindi pa ako well planned para sa mga upcoming trips natin. So sabi ko, pahinga week ko to. However, meron kasi akong ASEAN Pass. Yung ASEAN Pass na nakuha ko dati, mag-expire na siya ngayong June 30. So sabi ko, kailangan ko nang gamitin ngayong June bago pa siya mag-expire. Kasi twice ko pa lang siya nagamit. So para masulit ko, gagamitin ko siya for the third time. Okay? So yung ASEAN Pass, yun yung parang unlimited flight sana sa ASEAN countries, Southeast Asia. Pero marami kasi ding nagtatanong kung sulit ba. I think sulit siya kung lagi ka magta-Thailand. Like for example, 5 times a year. Lagi ka magma-Malaysia. Kasi ang direct flight from Manila, laging Thailand lang tsaka Malaysia. So, pwede ka naman pag nasa Malaysia, mag-transfer ka sa Singapore, transfer ka sa ibang country, Indonesia, ganun. Pero yung direct flight from Manila, Thailand tsaka Malaysia lang. So, kung ang plano mo is libutin ng Southeast Asia, medyo mahirap magplano using the pass kasi dapat 2 bookings lang ang naka-reserve. Pag hindi mo pa nagagamit yung ibang booking, hindi ka pa pwede mag-add ng additional flight. So ang hirap magplano. For example, pupunta ka ng Indonesia, pupunta ka sa Malaysia, isang flight, tas Malaysia to Indonesia, 2 flight na yon. So hindi ka pa makapagplano ng flight mo pabalik. Kasi nga 2 lang yung pwedeng nakabook doon. Hanggat hindi mo nagagamit, bawal ka mag-add. So kapag magpaplano ka na ng pabalik mo, minsan wala na yung date na available. So parang ang hirap iplano. I think sulit siya kung lagi ka magta-Thailand tsaka Malaysia, yung direct flight. Akala ko kasi dati parang pwede ako mag-direct sa ibang ASEAN countries, pero hindi pala. So ako, feeling ko lang ako, break even. Like nagamit ko lang siya as is, hindi ko siya like super nasulit. Pero nakatatlong balik naman ako sa Thailand. So somehow nasulit ko din siya. Kasi ang nabayad ko doon is 14,000 pesos. Pero every time na mag-fly ako, kasi zero base fare lang yun, magbabayad ka pa ng taxes and other fees. So every flight ko pa Thailand, nagbabayad pa ako ng mga 3,500 ganun. Parang 1,800 papunta, 1,800 pabalik, mga ganun. So, I think lang siya, break even lang siya sa akin. So, ang Thailand trip na to is really most focus lang talaga siya sa shopping. Kasi, meron din ako mga kailangang bilhin na damit and outfit kasi may mga paparating akong events at ganap sa buhay. Kasi hindi na ako makakabili ng damit kasi nga marami akong trips na naka-schedule na. So, pagbalik ko ng Pilipinas, wala na akong time na maghanap-hanap ng mga damit. So, sabi ko, okay, sa Thailand na lang ako bibili ng mga damit. So mostly siguro nakafocus lang to sa shopping na ating Thailand trip, and then pahinga ko din kasi magpaplano din ako ng mga trips ko. So may mga days na hindi ako magvo-vlog, and then siguro try natin mag-visit ng mga bagong places na hindi ko pa napuntahan sa Thailand. So yun lang yung trip natin. Medyo chill week lang ako sa Thailand. Sige, requirements, may bago pa lang requirements ngayon, yung TDAC. TDAC is parang Thailand Digital Thailand Digital Arrival Card, no? So TDAC. So pwede niyo siyang i-fill out. Sige nga, sabihin na natin mga requirements muna, isa-isay natin. Pinakauna is syempre valid passport, dapat may validity na 6 months. Next is yung plane ticket mo, syempre hinahanap yung plane ticket. Number 2 is e-travel. Yung e-travel, kailangan nyo lang i-download yung eGov.ph na lagi naman nating ginagawa. And then, ngayon may additional requirement yung TDAC or yung Thailand Digital Arrival Card. So, pwede nyo siya fill out like up to 72 hours or 3 days before your flight. Ako kagabi ko lang siya nagawa actually. So, pakita ko sa inyo. So guys, in-screenshot ko na lang to. Ito yung na-receive kong email from AirAsia kasi yung plane ko. Tapos nag-email sila. Ayan yung website, tdac.immigration.go.th. Punta kayo dyan para magiging ganito yung screen. Kailangan nyo lang naman i-fill out yung inyong personal information, trip and accommodation information, tsaka health declaration. Yun lang. For example, ganyan lang. Name, basic lang. Tapos, once na-fill out mo na to at masubmit, magkakaroon ka ng QR code sa email. Ilalagay mo rin kasi yung email mo doon. So, ayun lang. May QR code na ako. Tapos, meron dong parang arrival card number.
So, yun lang ipapakita ko pag dating ko siguro sa Thailand. Yun lang naman yung additional requirements. Ngayon, immigration question, sa totoo lang wala. As in zero. Zero yung tanong sa akin ng immigration officer. Kinuha niya lang yung passport ko, binuklat niya. Tapos siguro kasi medyo marami ng tatak. Tapos, picture na, and then tatak, ganun. Pero, by the way, may mga na-observe ako kanina sa pila. Una is government official siya. Wala siyang paper. Pag government official ka kasi kailangan mo ng parang authority to travel. Tapos kanina si ate wala siyang ganun, authority to travel. Tapos sabi niya kaka-resign niya lang daw kasi sa ano. Tapos sabi ng sabi ng IO, nasan yung mo resignation letter, ganun. Tapos wala siyang mai-provide. Tapos nagpapakaawa siya na parang kung napaalisin siya. Kaso sabi nung officer na sismoso ako kasi naririnig mo kasi usapan. Hindi ko naman sinasadya pero medyo sinadya ko ng slide. So, ayun, hindi talaga siya pinaalis. So, kung government officials kayo, kailangan nyo ng authority to travel, no? Hindi ko alam kung saan nakukuha yun. Baka sa mga, sa office nyo, ganun, manghihingi kayo ng ganun. Tapos, ano pa ba? For Filipino travelers, ilang days, wala tayong visa na kailangan pag pupunta tayo sa Thailand. As Filipinos, wala tayong visa. So, dati pwede tayo magstay ng 30 days, pero na-update na siya. Ngayon, pwede ka na magstay up to 60 days. So, 60 days tayo na visa free ngayon. For example, gusto nyong sorry. For example, gusto nyo magstay ng 2 months sa Thailand. Yes, pwede yon, visa free ngayon. Tapos actually, pwede nyo pang ma-extend ng 30 days. Pwede kayo magstay ng 90 days. Pero magbabayad kayo sa 30-day extension. Pero maliit lang, mga 2,000 pesos, ganun lang. Doon sa parang mga I'm not sure baka yung mga console or mga anong tawag doon, embassy, ganun, embassy sa Thailand. Yun lang naman. Ano pa ba mga pwede natin ma-discuss about Thailand? So, ayan, supposed to be talaga ang next trip natin dapat is China. Wala na talaga sa Thailand yung mga plano ko. Pero isiningit ko lang kasi nga may mga personal akong kailangan gawin. So, kailangan ko rin masulit yung ASEAN Pass. So, ilalaban ko na itong Thailand and kailangan ko rin mag-rest. So, yun lang naman. Kung itong trip natin, mostly focus lang siya sa mga shopping. Like, siguro mas extensively nating i-explore yung mga shopping areas and outlet stores sa Thailand. Kung gusto niyo ng mga tours, pwede nyo tignan yung mga past Thailand travels ko kasi doon ako mas nakafocus ako sa mga tours and activities. Okay? So, see you later! Okay, so parang gusto ko i-discuss lang slide yung ASEAN Pass. So, yung ASEAN Pass, yun yung parang unlimited flight sana or zero base fare, no? So, kaya ko siya nasabi na break even lang ako kasi nabili ko yung ASEAN Pass ko mga 14,000 pesos. 14. Tapos every time nagta-Thailand ako, ang binabayaran ko pa rin sa mga 3,500. So nakatatlong Thailand ako. So tatlong 3,500 plus 3,500 plus 3,500 plus 3,500. So ang total niya is 24,500. So tatlong round trip flights to divide by 3. So parang lumalabas ang tatlong round trip flight ko is 8,166. Pero not bad na rin, no? Kasi nakatatlong Thailand nga ako. So parang ang lumalabas 8,100 per round trip flight ko to Thailand. Eh kung mag-aabang kayo ng sale, minsan may makukuha na kayong ganong amount 8,000 na round trip. Kaya yung ASEAN Pass ko, break even lang siya sa akin. Feeling ko naman na ibalik lang sa akin yung binayad ko. Pero kung gusto niyo talagang masulit, for example, 5 times kayo magta-Thailand or 6 times or monthly, kung monthly kayo magta-Thailand, sulit na sulit niyo yung ASEAN Super Pass. So, marirecommend ko siya or kung monthly kayo, hindi naman monthly or maraming beses kayo magma-Malaysia kasi ngayon yung direct flights, marirecommend ko siya. Pero kung ang balak nyo is mag-ikutin yung Southeast Asia, medyo mahirap siyang iplano kasi nga dalawang flight lang yung pwede mong mabook at a time. Hindi ka makakapag-book hanggat hindi mo muna nagagamit yung isa or yung ano. So medyo mahirap siya iplano. Pero ayun, I think worth it siya kung ma-Thailand kayo or ma-Malaysia, ha? Hi guys, nakita tayo. What's your name? Marga. Oo, Marga. Social. Ginagamit ko rin yung minsan. Ginagamit ko rin yan. Solo ka? Alam mo ba yung first name ko? Bakit Marga? Hindi. Second name? Dalawa yun. Wow, social. Hello! Hey guys, pares kami ng flight Bangkok dahil. Mag-isa mo? Oo, kasi nga meron akong ASEAN Pass. Mag-expire na siya this month. So gagamitin ko. Kakain lang ako ng mango sticky rice. Babalik na. At saka ng pad thai. Pad thai. Tips na tayo. Saan ba yung natin? Actually, Sa kabila. Kaso puno eh. Kaya nga eh. Kaya dito ako nag-stay.
Hey guys, nakarating na kami dito sa Don Mueang. Touchdown. Ang dami naming chika ni Marga sa plane. Totoo. Nagchikaan lang kami. SPG. Mga hindi pwedeng isama. Mga hindi pwede sa vlog. Nakupan tayo ni YouTube. Hey guys, dito na si Don Mueang. Pag Air Asia yung sakyan nyo, usually dito. Pero pag Cebu Pacific or PAL, doon kayo sa kabilang airport. So Suvarnabhumi. So, meron ka na bang ano? Cashier dito ka na mag-withdraw? Dito mo. Pero konti lang siguro mga Oo. Ako din, ganun lang. So yun guys, ang travel time papunta dito from Manila to Don Mueang, mga around 3 hours. Tapos 1 hour na behind ang Bangkok or ang Thailand, no? So 12:30 PM na sa Manila, pero dito 11:30 pa lang. So tara, kunin natin yung luggage muna natin. Tayin ko lang si Marga. Welcome to Thailand, guys. So guys, pagkadating dito sa airport, mag-withdraw muna siguro tayo dito. Dito sa Don Mueang, marami na naman ditong ATM. Pili na lang kayo kung ano yung mas mura dito sa tingin nyo. Maraming nakapila dun sa Krungsri. Naka-withdraw na ako dun dati. Pero I think same lang naman almost yung mga charges dito. Gamitin ko lang ulit yung ating GCash Visa card. Ano, withdraw ka na? Ako muna. Sige, guys, try ko lang dito mag-withdraw sa Siam Commercial Bank in purple. Kasi army tayo. Para maiba lang. Kasi parang na-try ko na yun sa green tsaka sa ano eh. Insert card. Ano nang mangyayari? Okay. Hala. Dito pa yung language. Ha? Bakit? Wala? Ayan, change. Ayan, meron yan. Ito meron. Interpin, then press here. Ay, sorry. Feeling ko kasi marami akong isa-shopping sa mga Changi eh. So magti 10k na ako. Ima-maximum ko na siguro. 10k tayo. Gastos ko ah. Ano to? You will be charged additional 220 baht. Okay. Without conversion tayo. Hi! Oh, introduce yourself para makita ka sa vlog. Hi, I'm Chris. Kasama kayo sa vlog. Jaden. Hi guys. So yun guys, nasa arrival hall na tayo. Kung gusto niyo mag-bus, dito kayo mag-exit sa exit number 6, no? Andyan yung mga buses. Tapos kung gusto niyo mag-train, diretsuhin niyo pa yan dyan. Andun yung train. Tapos kung gusto nyo kumain, merong food court sa taas. Doon kami kumain dati last time. Iniisip ko if mag-grab na lang ako. Kasi nag-train kasi ako dati. Pinakita ko sa inyo yung train, di ba? Ang tagal. Ang tagal ng train kasi ang daming transfer. Pero na-experience ko siya dati. Na-experience ko na rin yung bus dito. Para gusto ko mag-grab. Magkano ba yung grab ngayon? Oh, okay. Exit number 4. 297 baht. Sige nga, magkano ba yun? In pesos. Kita nyo ba? Or against the light? 297 baht. Mga 516 pesos. Ayan, no? So, I think, 500 pesos. Magka-grab na lang ba tayo? Okay lang din naman sa akin mag-bus. Ay, wait lang. Pinakita ko ba sa inyo kung magkano yung withdrawal fee? Nag-try lang ako ng kakaibang ATM, yung purple. Pero last time, yung mga pinag-withdrawhan ko yung orange, tsaka yung green, tinatry ko lang sila isa-isa kung ano bang mas maganda. Pero parang almost same lang yung charges nila. Parang same lang naman. Tignan ko kung magkano yung nabawas sa GCash ko. Wait. Guys, yung nabawas sa GCash ko, 18,024. Pero chinek ko dapat, sa calculator ng Thai baht, 17,404. Ang laki ng charge. 600 pesos yung na-charge sa akin dun sa purple na ATM. So, I think, yung pag-experiment ko, hindi magandang mga experiment yung naisip ko. Siguro doon na lang sa Krungsri, yung parang orange. Feeling ko mas maganda doon. Para mas maliit yung charge no? Yung Krungsri or yung color green. Yung color purple yung pinili ko. Ang mahal ng charge, 600 pesos. Anyway, wala eh. Nag-experiment pa ako. Dapat doon na lang tayo sa alam na natin. But, that's fine. It's at least natuto kayo. Ako yung gumastos dyan. Guys, magka-grab na lang ako ha. Napakita ko naman sa inyo yung dating mga way ng pagbabas na kung napanood nyo yung mga dating Thailand vlog ko. Basta exit lang kayo sa number 6, nandyan may mga buses dyan.
And then diretsuhin nyo lang to, may train. Ang layo kasi talaga ng train. Yung kasing nire-recommend ni Google sa akin mag-train. Kaso ang layo talaga. Nung nilakad ko, sobrang, ewan ko, tapos may maleta pa kasi ako. So mag-ano muna ako ngayon, mag-grab. Next time na lang tayo mag-commute kapag na-settle ko na itong maleta at wala na tayong dala-dala ha. So mag-grab na lang ako muna. Ayun guys, may 7-Eleven naman dito kung gusto nyo munang kumain. Pero medyo busog pa naman ako kasi may pagkain din dun sa plane ko kanina. So, Tourism Thailand. Kung nag-book pala kayo ng SIM card, nandito lang yan sa may arrival hall. Merong DTAC dyan, i-claim nyo lang. Tara, punta tayo sa exit number 5. Ay! Mali yung nasabi ko. Exit number 3 ang sinabi ko. Labas na nga lang ako. Guys, gusto ko lang i-reiterate. Reiterate yung bagong travel requirements TDAC, no? Ang daming walang TDAC kanina ng mga Pilipino. So, nung sa immigration na hindi sila makapasok kasi parang nakalink yung iyong passport number yata. Nakikita nila sa system kung gumawa ka na or hindi. So, kanina sa pila, ang daming mga pinabalik, pinaalis sa pila kasi wala silang TDAC. So, gawa na kayo ng TDAC. Yung sinasabi kong requirements kanina ha, sinabi ko na naman yung website. You can do that 3 days, at least 3 days magagawa nyo na siya. Ako ginawa ko lang siya kagabi, pero gawin nyo na siya in advance kasi magkukos pa ng hassle sa inyo yan ha. Yan yung bagong requirement. Ngayon is June 2025. I think last month lang to. Bago lang tong requirement ng Thailand, pero make sure na gawin nyo na siya before kayo magpunta dito. Okay guys, TDAC, don't forget. Guys, SIM card pala, nag-book na ako in advance ng eSIM. So naka-eSIM lang ako. Sobrang mura ng internet sa Thailand. Parang feeling ko nga sa mga bansang pinuntahan ko, Thailand yung pinakamura yung internet. Imagine 50 gig sa akin na 50 gig, good for 10 days, 350 pesos. Saka makakakita na 350 pesos, 50 gig. Di ko nga mauubos yung 50 gig. Tapos 10 days na siya. So, binuko lang din siya sa Klook kung magbubook kayo ng eSIM, airport transfer kung gusto nyo mag-airport transfer kayo dito. Yung family pala na nakilala ko kanina sila ate, pupunta daw sila ng Pattaya. So, pwede rin kayo magbook ng mga ganun siguro. From airport, diretso to Pattaya. Kung magbubook kayo ng eSIM, ano pa ba, like airport transportations, hotels and activities, you can book that on Klook. And you know what to do, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. And speaking guys of mga discount codes, I have a good news for you. May marami na akong discount code na mabibigay sa inyo, so you can just search my name sa Klook app or sa Klook website. Tuturuan ko kayo, ganito lang guys. And ito yung Klook app, search nyo lang for example Marvin. Ayan, Marvin sa Mako. Ay, sorry, wrong spelling pa tayo. Sama ko. Ayan, may makikita kayo. Ay, ayun niya mag-cooperate. Ayan. Pag mag-search lang kayo, lalabas yan, Marvin Samaco's Creator Shop. Click nyo lang yan. Ayan. Once maklik nyo yan, guys, ma-direct kayo sa aking Klook Creator Shop. Andito yung aking mga top recommendation ng mga budget hotels sa Japan, sa Hong Kong, sa Taiwan. Tapos may mga videos din ako dyan kung gusto niyo. And then, ayan no, may mga 15% discount kung pupunta kayo sa Taiwan, pupunta kayo sa Vietnam, Japan. Ayan no, i-take advantage nyo yan. Itong mga off. Tapos, na-redeem ko na kasi pag hindi nyo pa na-redeem, i-click nyo lang to. Tapos para ma-redeem nyo, magamit nyo siya sa mga ano nyo. For example, ito, theme park. Ayan no, 8%. Mas malaki yung madi-discount nyo dito sa Universal Studios Japan, Hong Kong Disneyland, Universal Studios Singapore. Ayan o. So i-redeem nyo lang yan para makakatulong sa inyong mga future travels. So ito rin yung mga recommendations ko. For example sa Japan, ayan yung mga budget hotels for ranging from 3,000 pesos, 4,000. Sa hotel, ito yung mga budget hotels na recommendation ko. Mini hotel, 1,000 lang yan. 1,005 lang yung mini central. 2,000 MK stay. For Taiwan naman, ito yung mga recommended hotel ko. Tomorrow Hotel, ayan o. Richardson, ito mid-range. Ito super mura, Shimin Wow Hostel. So yun guys, don't forget guys to check out my Klook Creator Shop para makakuha pa kayo, ma-redeem nyo pa yung more discounts. And then makikita nyo rin yung mga recommendations ko sa mga travels. Hopefully next time, madagdagan pa yung mga recommendation natin sa ibang bansa. But currently kasi, maximum of 3 countries muna. But hopefully kapag tumagal, mas makapag-add pa ako dito. Para for example, magta-travel kayo, search nyo na lang yung name ko sa Klook, Marvin Samaco, tapos madadirect na kayo sa shop ko. Makikita nyo na agad, ano kayang mga murang hotel sa Taiwan? Ano kayang mga murang hotel sa Hong Kong, no?
And then, gagamit nyo pa yung mga discount codes. I'm so happy for that. Pero syempre, on top of that, magagamit nyo rin pa rin yung aking business as usual na discount code Marvin sa Mako Clock. Magagamit nyo siya ng 3 times a year, no guys? Pero alam ko nagre-refresh siya ng July 1. So ngayon is June na, patapos na yung June. Kung nagamit nyo na yung code ko before, ngayong July 1, try nyo ulit i-search Marvin sa Mako Clock. Magagamit nyo rin siya kasi nagre-refresh siya yearly. So sa mga nakagamit na at gusto nyo pang gamitin ulit yung code ko, I think you can use that again sa July 1. Okay? And guys, dumating na yung Grab natin. Let's go! Ang ganda ng kotse ni Kuya. Tignan nyo. Ang laki ng screen. Ano ba to? Tesla? Ang ganda. Tignan nyo. Meron pa siyang screen dun. Parang first time ko nag-grab from the airport na ako yung gumastos. I mean, dati nagkokotse naman kami kapag mga work trip. Pero usually lagi ako nagko-commute, di ba? Ayun yung train. Ayun yung MRT, di ba? Yan. Yung nilakad ko dati na train. Tapos minsan nagbabas ako. Pag bus kasi minsan connecting siya. Pero ngayon, for some reason, nabibigat, wala lang, tinatamad lang ako. Marami lang akong excuse, pero tinatamad lang akong mainitan. Tinatamad lang akong mainitan, guys. Saka ang laki ng bagahe ko, so sabi ko mag-grab lang ako. So yun, medyo pricey lang kasi 500 mag-isa ako. Pero kung tatlo naman kayo kasi, tatluhan naman tayo. 1, 2, sarap. Less than 200 each, no? But it is what it is lang. Yun yung mga struggles ng solo traveler. Ikaw lang yung gagastos ng lahat. And it's fine. Convenience. Yes, nag-check-in na tayo dito. Ang ating hotel is Picnic Hotel, Bangkok. First time ko actually mag-stay dito. So pagkadating, meron silang pa-welcome drinks. Is this like a brown sugar? Oh, yeah. Bell juice. Welcome drink. It's like a boba flavor. Bubble tea, no? Sarap. Yun guys, basically yun yung lobby. Mamaya try natin i-explore. Actually, ang check-in time nila is 2 PM. Pero, we're lucky kasi it's just 1:27 pero available na yung room. So, they let you check in. Let's go! Okay, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Mag-start na tayo sa ating room tour dito sa Picnic Hotel. Nakakainis. Nakakatuwa. Kasi 1:27 pa lang, tapos napacheck. Actually, in-expect ko nga hindi pa ako makaka-check-in. So, sabi ko, iiwan ko lang yung luggage ko, tapos siguro lalabas muna ako, kakain muna ako. Pero, since available na yung room, sabi nila, pina-check-in na nila ako. Taka, ang mura lang nito, guys. Wait lang, i-room tour ko muna kayo, ha? So, mag-start tayo sa pintuan, kasi yung room tour natin laging sa pinto. So, ito yung pintuan, guys. Okay. Pagpasok mo, meron ka agad makikita ditong shelves or cabinet, no? Pwede mong isampay yung mga damit mo dito. Ano ito? May safety box. Ayan, no? May mga vault dyan. May libreng slipper. You have a mini fridge. Ooh. Another lagayan dito. Meron mga complimentary water. Parang 1 bottle per day yata. Or baka 2 bottles per day kasi dalawa naman to. So, may initan ng tubig. May mga libreng kape dyan. Baso. Love it. Dito, meron ka ring TV. More drawers here. Ayan, nilagay ko lang aking bag dito. And yung aking maleta. Ay, ang ganda kasi ang laki ng mirror. Ng window. So, yung natural light, presko, no? Maaliwalas. So, dalawa yung aking bed. Kasi good for 2 itong room na to. Pero siguro ito is pag madumi pa yung damit ko, dito muna ako hihiga. Tapos pag matutulog ka na, dito ka na. Diba? Dalawa yung bed mo. You have bedside table. May saksakan na dyan. Yung saksakan parang sa Pilipinas lang din. Yan. Meron din pa painting si Mayor. Ang ganda. I love this hotel, in fairness to it. Meron ka pa ditong table and then chair. Tapos may mga palampa si Mayor kung gusto mong mag-emote-emote. Another malaking window. Tara! Ayan, kita mo, Sige nga. Check na natin yung natural lights. Huy! Hindi ka ganyan sa totoong buhay. Pinagluloko mo ako. Ay, ang first ko naman dito masyado parang, hi babe, woke up like this. Pero yung ilaw lang yan ng sunlight. Ang ganda na, But actually, could this be my favorite hotel? Wait lang, nagstay din ako sa Marvin Suites.
Maganda rin yung Marvin Suites kasi malaki, no? Pero maganda rin tong Picnic Hotel. Naguguluhan na ako kung ano yung favorite hotel ko dito sa Bangkok. Either Marvin Suites or Picnic Hotel. Pero maaliwalas din kasi dito sa Picnic eh. Tapos libre yung breakfast na tong nabook ko. Merong buffet breakfast daw every morning. Ang ganda. Wait lang, punta tayo sa CR ha. Ito yung kanyang toilet and bath. Okay, so may sink lang dito. Siyempre may malaking mirror. May mga libre na siyang mga ganyan, no? Toothbrush, cotton buds, sabon. Ito yung shower area. Yan, yung shower area. And then dito naman yung toilet. Siyempre mayroon ng mga towels and all. May hair dryer din pala dito if ever. Hoy, in fairness, ang ganda nitong hotel na to ha. I love it. Tapos ang nakakatuwa pa guys, kasi ang ganda ng hotel na to. Tapos, nabook ko lang siya ng mga 1,800, 1,900. Good for 2 na yun na. So, kung dalawa kayo, parang, tignan mo magkano lang yun. Siyempre, hindi ko alam. Kayo na mag-divide. Titig na 900 pesos, no? Pakita, nabook ko lang to siya sa clock. Pakita ko sa inyo, no? Ito yung name ng hotel. Ayan. Picnic Hotel Bangkok. So, ayan, no? Yung standard room nila, 2 single beds. Ito yung nabook ko. Ayan, 1,800 nga lang siya, oh. 1,861. Pag meron din silang ibang types of room, 2-2 naman. Ayan. Yung Superior King, kung gusto niyo mas malaki siguro kasi 30 square meter. 26 lang kasi itong sa amin. Meron din silang deluxe triple room. Kung tatlo kayo, pwede rin, no? Merong 3,500. Diba? Pero minsan kasi nag-change yung prices, no? Pero currently, like July, August, tignan nyo na, sa mga 1,900 lang talaga siya. Minsan kasi minsan magpupunta kayo dito ng April, Songkran yun. Pag Songkran, mas tumataas talaga yung presyo. Kasi dati actually, nung last Songkran, 2024, bala ko magstay dito sa Picnic. Kaso ang mahal nito. Like nasa mga 4,000 per night. Sabi ko, ang mahal naman. Nakala ko budget hotel. Parang mahal pala siya. Pero depende talaga sa season. Kung pupunta kayo dito na may mga events, syempre nagmamahal yung mga hotel. Pero kung mga ganito, ang mura. Sobrang sulit kung magpupunta kayo sa Bangkok, guys. Consider Picnic Hotel Bangkok. And of course, you can book that on Klook. Makakales pa kayo ng 5% if you use my discount code Marvin Samako Klook. Let's go! Gusto niyo mo ba i-tour ko na kayo? Tara, tour ko muna kayo dun sa mga amenities. Tara na guys, let's explore Bangkok. Pero ngayon parang gusto ko na kumain. Gusto ko kumain ng favorite natin na pad thai sa Tip Samay tsaka mango sticky rice. Kilala niyo ako. Every time nagbabangkok ako, parang yun yung lagi ko kinakain, no? Tips sa may tsaka mango sticky rice. Tapos chinek ko lang guys, dito sa Picnic Hotel sa ating location, going to Siam Paragon. Ang lapit lang pala. Kung magmumotor kayo, may mga grab bike dito, 9 minutes lang. Kung magti-train naman, ayun no, isang sakay lang. So mag-walk lang tayo ng 10 minutes going to Victory Monument Station. Tapos 3 stops, Siam na. Ang ganda kasi ang lapit niya lang pala sa Siam. Sa isang sakay lang tayo papuntang Siam. Magkakatabi na yung mall na yun. Siam Paragon, Central World, Big C, yung bilihan ng mga pasalubong. Ano pa bang meron doon? Siam Square. So siguro punta tayo doon tapos i-explore natin yung area na to. Actually, chinek ko rin yung Prato ng Market. Isa naman sa mga famous din na shopping store. Prato ng Market tsaka Platinum Mall. Siguro bukas tayo pupunta doon. Chinek ko, pwede siyang lakarin 15 minutes na walk. Kung medyo hindi masipag kayo maglakad, pwede naman. Pero pag train kasi medyo malayo. So ang marirecommend ko kung magka-Prato naman kayo, either mag-walk kayo 15 minutes or mag-grab bike or grab car para mga 10 minutes lang kapag magba-bike kayo. So at least malapit tayo sa Pratunam, malapit tayo sa Siam. So ang ganda ng location natin. Tara, lakad tayo. And guys, ito yung elevator ng hotel. Meron namang elevator, don't you worry. Tara, punta tayo sa may lobby. I-check natin. Quick browse lang. Pero bukas pa kasi yung breakfast. Baka hindi ko pa kayo mag-tour dun sa may breakfast area. Pero ipapakita ko nila. Yun. Bango ng lobby nila na. Meron din silang luggage kung gusto niyo mag-iwan ng luggage dito. Yan. Bukas kapag nag-breakfast tayo, I think doon yan sa dyan sa loob. Pero bukas na lang yan ng umaga, ha? Papakita ko sa inyo. But basically, ayan siya, oh. Diba? Ang ganda rin, no? Walang tao. So, ngayon tara mag-walk muna tayo sa Victory Monument Station. Hello! Ito yung kanyang facility. Look.
May tuktok na nga dito. Oh. Ano to? Spa. Okay. Yan. So ito yung itsura ng hotel guys. Picnic Hotel Bangkok. Maliit lang siya na floor, no? Hanggang 1, 2, 3. Parang hanggang 5th floor lang siya. Doon yata yung pa Pratunam siguro. Pero dito yung pa Victory Monument. Lakarin lang natin. So yun guys, itong Picnic Hotel, no, nasa located siya sa medyo quieter side. Compared sa last time na Bangkok namin, nasa Pratunam area kami, medyo busy doon. Dito, quiet lang. Tapos ito na yung King Power, oh. Siguro one of these days, bisitahin natin to. Parang I think mga mura yung mga bilihin doon. Parang duty free shop siya, no? King Power. Ah, yun na pala yun. Hindi ko pa napupuntahan yan ever. At least may bago tayong mapupuntahan dito sa Bangkok. Ito na pala siya. Ang lapit niya lang sa Picnic Hotel. Ito na yung King Power guys, oh. Sige, next time. Kasi sa may Siam area tayo ngayon eh. Diretso muna tayo, lakad tayo sa may Victory Monument Station. Sa neighborhood niya guys, meron namang 7-Eleven na malapit. Tapos may mga cafes na rin dito, no? Mobile steak, may steakhouse pa pala, oh. May mga shake na rin. May mga tuk-tuk, meron din mga street food ka makikita, ayan, no? May binibenta rin si nanay na, ano ba yan? Parang banana Q? Kamote Q. Charot. Ano ba yan? Ah, oo nga. Parang mga ganon, mga banana Q nga, or ganon. Mga buko juice, mangga. Ang sarap pa naman ng mga mangga dito sa Thailand. May mga spa. 300 baht yung 1 hour. Oasis, may coffee shop na naman. Maganda rin yung neighborhood pala dito, no? First time ko nagstay sa area na to. Okay, 7-Eleven. Ayan yata yung train station, malapit na tayo. Ay, may mga ganito rin sila, oh, mga local restaurant. 290 190 baht. Ganyan kung gusto nyong merong mall dito. Anong mall kaya to? Barbecue Plaza. Ah, Century Plaza. Hala. Oh my god, naalala ko na to. Oh my god, naalala ko na to guys. Nung last kong Bangkok, nagpapasta ako. Kasi kung matagal yun ako pinapanood, nakikita niyo medyo pangit yung ngipin ko dito, di ba? Parang kailangan nang ipasta. Tapos wala kasi akong time sa Pilipinas. Dito ako nagpapasta sa Bangkok. Diyan sa may Century Plaza. Diyan ako nakakita ng pinasta yung slight na part dito ng ngipin ko. Dito pala yun. Picnic Hotel na pala yung malapit dito. Yan, diyan ako nagpapasta before. May mga night market siguro dito kasi may mga nakaset up na table, oh, no? Baka mamayang gabi mas busy, mas lively. So guys, ito yung Century Plaza Mall. May mga bonchon pa. Ah, yun na, Victory Monument. Ayan, ito na yung BTS station. I'm still gonna use my rabbit card. Pang ilang Thailand na natin to. Hindi pa rin siya nauubos. Pang-apat na, no? Parang pang-apat ko ng Thailand to. Hindi pa rin siya nauubos. I'm still gonna use my rabbit card. I think pwede nyo kayong makabili ng mga rabbit card din sa Klook. Search nyo na lang rabbit card Thailand. For sure makikita nyo yan. May mga street food na rin pala dito sa Victory Monument. Marami silang mga ihaw-ihaw. Ano yan? Chicken. Parang sarap ng mga ihaw-ihaw, oh. Ah, may ganito rin pala dito sa area. Ang ganda pala ng Picnic Hotel location kasi kung gusto niyo mag street food, ayun, oh. May atay-atay pa sila. Yung mga atay-atay, favorite pa naman ng gout ko yan. Gout to believe in magic. Favorite ko pa naman yung mga yan. Naku, huwag. Temptation, no. Ah, may mga fried rice. Ay, ang cute. Paano kaya yun? Sige na, one of these days kakain tayo dito. Pero ngayon kasi, gusto ko muna ng tips sa may na pad thai talaga. May specific brand. May specific brand akong gusto.
Ayan kung gusto niyo magpa-healthy. 50 baht lang oh. Ay, ang cute. Yan, nasa may baba lang siya ng Victory Monument station ng train or ng BTS. Bango? Okay, mag-refresher muna tayo para sa mga baka bago lang makakanood ng channel ko. Merong dalawang main na train dito sa Bangkok. Ang BTS and then MRT. Yung BTS usually ito yung mga pataas, ayan, yung mga nasa itaas. Tapos yung MRT, yun yung mga para mga subway nila. So itong rabbit card ko, usually sa mga BTS station lang ito. Sa mga MRT, usually yung parang bilog-bilog. Kung wala kayong card, pwede kayong bumili ng bilog. Or GCash, Visa card. Anything na Visa, tinatanggap nila sa MRT. Pero ngayon, since nasa BTS tayo, we can use our rabbit card. Tara. Kung wala pa kayong card, pwede kayong bumili dito ng mano-mano. Pero since meron na tayong rabbit, diretso na agad tayo. May 547 baht pa ako. Marami pa yan. So, pupunta tayo sa Siam Station. To entry, Victory Monument, Phayat-Thai, Ratchathewi. Nagstay ako dati sa Ratchathewi. Siam, lapit lang pala 1, 2, 3. Okay. So ito yung BTS, no. I think magpagupit muna ako. Kasi meron akong favorite na barbershop sa Saladeng. Ito Saladeng, 'di ba? So mag-Siam tayo, tapos lilipat lang tayo. Tapos 2 stops Saladeng. Sige guys, pagupit lang ako kasi nahahabaan na ako sa buhok ko. Kaso kasi may favorite kasi ako na pagupitan dito sa may Saladeng station. Doon kasi ako lagi nagpapagupit dito sa Bangkok. So doon na lang. Tapos after ng pagupit, balik na lang tayo sa Siam. Total on the way lang naman siya. Ay, hindi siya on the way, pero malapit lang naman siya. So saglitin ko na muna ha. Papagupit lang ako. Ayan na yung train, BTS station. Ay, walang tao. Baka kakaalis lang ng train. Ganda ng BTS nila, no? I know some of you will hate me for saying this, pero parang feeling ko yung Bangkok talaga, level up siya ng Manila. Like, yung Bangkok yung, I wish ganun yung Manila. Alam mo, kaya favorite ko yung Thailand kasi somehow, it feels home, no? Kasi parang Manila talaga siya, or parang Philippines, pero ni-level up mo, like, mas maganda yung transportation system, mas prominent yung kultura, as in yung mga temples nila, yung Thai culture, yung kanilang mga street food and mga street market, sobrang maganda yung pagkakagawa. So parang maraming bumibisitang turista. Tapos sobrang pag nandito ka sa city, makikita mo diverse talaga, ang daming foreigners. So sorry if you will hate me, pero parang feeling ko talaga ni-level up siya na Manila, ang Bangkok. Kaya gusto ko siyang laging binabalik-balikan kasi parang somehow sa utak or sa puso ko na parang sana ganito rin yung Manila. Parang I feel home, pero mas ni-level up mo. Alam mo yun? Yung isa lang talaga sa pinaka-ayoko sa Thailand is yung init. Kasi ayoko sa mainit, yun lang talaga. Pero mapapatawad ko na, sige, kakayanin ko na lang. Pero mainit talaga siya. Yun na guys, dumating na yung train. Sakay tayo. Let's go! Mabalo ng buhok ko, kailangan ko na talaga magpagupit. Ayun guys, kakababa lang natin ng BTS, no? So, ang ganda ng location, di ba? Victory Monument, tapos Phayat-Thai. Phayat-Thai parang meron na doon train papuntang airport. Ratchathewi, nakapag-hostel na rin tayo dyan. Tapos Siam, na magkakatabi lang pala yun. Victory Monument, Phayat-Thai, Ratchathewi, and Siam. So ngayon nasa Siam na tayo ganyan. Lilipat lang tayo dito sa kabila, I think. Or isa pang baba. Alam ko katapat. Tataas tayo. Isang taas. Isang taas lang tayo. Pupunta lang ako sa Saladeng, guys, ha? Pero dito sa Siam, dito na yung... Ito, Siam Paragon. So ito yung Siam. Ito na yung Siam Paragon. Yan, o. Siam Paragon na yan. Katabi niya doon is Central World. Dito sa katapat niya, Siam Square. Mamaya pupuntahan naman natin yung guys, ha? Papagupit lang talaga ako. Pero babalik tayo dito later, okay? Ayun guys, new look.
Kinakaya ba ng bangs natin? So yung gupit ko is medium fade. Kung gusto niyo ng ganitong gupit, tawag dito medium fade. Medium yung pagka-fade. Kung gusto niyo high fade, mataas. Kung gusto niyo low fade, mababa yung pagka-fade. Pero ito medium fade. Tapos may bangs lang ng konti. Pero minsan naman pwede ko siyang iangat. Pero for today, bangs tayo. So dito lang, favorite ko tong pagupitan. Dito lang sa may Sala, Deng Station. David 5 yung pangalan. Ito. Yan, David 5. Okay, so bagong gupit na tayo. Let's go back to Siam. So guys, ang gupit sa kanila is 450 baht. So mga 788 pesos. Tapos nagbigay pa ako ng tip kasi wala lang, gusto ko talaga magpagupit dyan. Hindi naman required yung tip, pero nagbigay na lang ako. Depende kung magkano yung gusto nyo. Pwedeng 100 baht. Kung mayaman kayo, 200 baht. Depende sa inyo. 50 baht, pwede rin naman siguro. May rainbow flag. Very LGBTQ plus A friendly. Actually, kanina nga sa may immigration, dun sa pagpasok ng immigration dun sa Thailand, may flag sila dun sa may nakasulat LGBTQ plus. Ganun. Kasi ngayon is June, no? Parang Pride siguro. Pride month. So, ayan. Very supportive ang Thailand sa mga ganung bagay. Okay guys, so we are back here sa Siam. So, kung pupunta sa may left, ayun, Siam Paragon yun. Pero dito muna tayo sa Siam Square, sa may right. Unahin muna natin dito sa Siam Square. Lang gwapo nun. Ang gwapo nun, yung nakahawak ng telephone. But dito muna tayo sa Siam Square. Maniniwala ba kayo na sa ilang beses ko magpunta ng Thailand, pangalawa ko pa lang dito. Yung pinakauna yung kasama ko yung AirAsia Move, no? Yung parang sila Ivan, sila Shanice, nagpunta kami dito. Sabi ko, may ganito pala dito. Katapat lang to ng Siam Paragon. So, this is the Siam Square. Maganda siya kasi parang isang hilera siya ng street na maraming mga shopping. Ito, Onitsuka Tiger. Tapos, nandito rin yung, ano nga ba yung Gentlewoman, yung sikat na bag dito, no? Ayan pala yan. Ayun, yan. Gentlewoman, somewhere there. Sige nga, lakarin nga natin. Tignan natin kung anong gusto niyo mag-Onitsuka Tiger. Hindi ako masyadong familiar sa brand na to, pero gusto ko siyang kilalanin kasi parang maraming mga Pilipinong may gusto dito eh. Tara, pasok na tayo. Ito currently, ito yung mga new arrivals nila guys. Again, hindi ako maalam sa brand na to, so sabihin nyo lang kung mahal ba or mura. Ito yung mga designs nila, pero hindi ko nakikita yung presyo. No? Makakit din pala siya. Pero ang hirap lang kasi nakabantay sila sa akin. Parang iniisip nila na bibili ako talaga. Hindi natin makita yung presyo, pero I'm not sure kung magkano to. Size lang eh, no? Pero ito, kaya pala maraming nagkakagusto sa kanya kasi mga cute din naman pala yung mga designs niya, totoo. Pero sa Japan kasi sikat to na. I think this is a Japanese brand kasi ang Onitsuka Tiger. Hindi ko kasi alam kung bakit hindi nakasulat yung presyo dito. Magtatanong pa ba sa kanila? Ayoko naman magtanong kasi syempre hindi naman ako bibili. Sige, yung mga designs na lang yung tignan nyo. Tapos baka pag nagpunta kayo dito sa Bangkok guys, bilhin nyo yung mga designs ng Onitsuka Tiger na gusto. Ay, cute din ito. Actually malaki pa sila doon, pero parang konti kasi yung tao dito, so parang masyadong na-emphasize pag nagvi-video ako, parang nakatingin sila lahat sa akin. So nahihiya ako kasi hindi naman ako bibili. So yan, if ever lang mapagawi kayo dito sa Bangkok, sa may Siam Square, merong Onitsuka Tiger. Yun guys, malawak yung store nila dito, pero for some reason hindi nakasulat yung presyo. Siguro itatanong mo pa sa kanila, ganun. Ang hirap naman nun, parang magtatanong ka pa. Ayan, may bibilhin si ate. Cutie din nun. So yun guys, sa taas yung Gentlewoman. Kung gusto nyo yung mga bags nila. Chicken Club, Kogoro, Bangkok Eye Clinic, Siam Loft Clinic, Phoenix, Chester's. Anong meron sa Chester's? Tindahan ng ano ba yan? Ah, parang restaurant pala. Parang fast food yata. The Clinic. Siguro pang mga skincare clinic to, no? Di ba ang ganda ng vibe dito sa Siam Square?
Last time ko lang na-appreciate yung itsura nito. Coco, True. Yung mga cute na tie today, no? Maraming cute, nawala yung bangs ko. Maraming cute na tie today. May mga days naman na wala masyado. Today is the day. Ano bang day ngayon? Char, may araw pala. Tuesday. Pag Tuesday, maraming cute sa kalsada. Charot. Ano? Aces. Ravipa Tiger. Ito guys, meron din palang Pop Mart dito sa Siam Square, oh. Kung mahilig kayo sa mga labubu. Pero parang medyo nawawala na yung pagkauso niya, no. There was an era na parang super uso yung labubu. Ano pa? Top Charion. Ngayon guys, kung gusto niyo ng mga labubu. So ito yung presyo niya, 8,000 baht. 8,000 baht, sorry. 1,000 baht. Ito 31,900 baht. Yung malaking malaki. Ay, okay ito. Mga 6,700. Labubus. Ay, cute. Kung gusto niyo naman ng mga ganito, oh. Cutesy. Ayun, cute daw mga minions, guys. Hindi pala tayo nakapag-fit check, guys, but basically naka all black lang ako for today. This is my fit. All black lang tayo. For some reason, hindi talaga ako nahilig sa labubu. Pero, di ba merong era before, merong season na sobrang sikat niya. Pero medyo sikat pa rin naman, marami pa rin bumibili. Pero before talaga, di ba parang... sorry. Before talaga... exit pala yun. Dito ako nag-exit entrance. Pero before talaga, merong era siya na sobrang sikat na sikat siya, no? Parang lahat bumibili. Pero hindi ako na... Hindi ko alam ba't hindi ako na-tempt. Kasi parang hindi ko naman talaga hilig siguro. Saan mag-exit eh? Dito? Invisalign. Ano kaya yun? Invisalign? Invisalign. Na-deny tayo dyan. Charit. US Visa pala. US Visa yun. Invisalign. Chester. Saan tayo doon? So itong Chester's, kung gusto nyo kumain, meron sila mga 159 baht. Mga chicken na may fries. 189 baht. No? Dito lang yan sa may Siam Square. Hello. Nag-hello din sila. Ang cute. Ayan dyan, no? Kung gusto nyo kumain dyan. Coco. Alam, may asap pala dito. Guys, merong asap dito. Sabihin natin na, your host. Tatawa na nila ka. Tumatawa yung mga girls na yun sa akin. Anyway, your host from the Philippine Arena, Gary Valencia. Bakit tumitingin sila? Gary Valenciano and Sarah Geronimo. Hindi ko kaya sumayaw, daming tao. Lang palakarin muna natin sila. Hello, do you wanna say hi? Hi! Ang pretty, ah. Ang dami nating kalaban sa mga cutie dito. Marami mga pretty rin na babae. Anyway, from the... Nahiya akong sumayaw, no? Tumitingin kasi mga tao. Ikuti, ayoko, hindi ko kaya. Guys, sorry. Minsan naman sumasayaw ako pero hindi ko pala kaya. Tumitingin kasi mga tao, parang natatawa sila. Parang feeling ko natatapakan yung pagkalalaki ko. Charot. Natatapakan yung pagkalalaki ko, pare. Parang ayoko kasi na pinagtatawanan ako ng mga chicks kasi syempre I want to give them an impression that I'm you know, husband material or something like that. So next time na lang tayo mag-Garibee. Pero gusto ko talaga yung ikot lang. Charit. Tama. Ito kasing asap na to, pahamak to eh. May asap pala dito, no? Siguro dito bumibili ng costume sila, Garibee. Total na tignan na natin. Pasukin nga natin to. Ah! Oh!
Oh. Pa-side pala siya, guys. Oh, okay. Parang maganda siyang mga pang ano, pang forma, no? So, ito guys, nasa, ay medyo pricey ng slide. 690 baht yung mga sando nila. Pero may mga ganito sila, oh. Di ba? Mga pang pogi-pogi lang na pormahan. Ayan, oh, mga pang clean boy. Magkano yung mga ganito? 890 baht. Ayan, no? Oh. Cute nito. Marami sila dito. Mga pang girls naman. Gusto niyo ba ng mga pang girls? Ganito, magkano to? Baka isipin nila nagla-live selling ako, ha. 490 baht. Oh, pang sexy. Diba? Mga pang, ay shock, my god, baka, wait lang. Yan, actually may mga bags din pala sila, oh. Cutie, magkano to? 660 baht. So mga 1,000 pesos siguro, no? So kung ikaw is yung tipo ng mga aesthetic na tao, dito ka sa ASAP. Ayan, may mga cute na bags sila. Mga ganitong pang mga kikay-kikay na babae, o di ba? May butterfly. Like kung hindi ka pa jowain ng dinidate mo diyan. Ewan ko na lang talaga. Meron din sila mga shades dito. Ano to? 390 baht to 300 baht. Ayan, oh. Mga shades lang. Kung ikaw is yung mga kikay-kikay, para sa inyo to. Pero parang iba yung gusto kong bilhin. Charot. Behave Marvin. Dito sa itong mga, ano ba to? Earrings na lang. Earrings. Tapos plot twist. Filipino pala siya. Filipino ka ba, kuya? Parang Thai naman, no? Minsan yung pagiging malandi ko wala sa tamang lugar. No? Yung pagiging malandi ko wala din sa tamang lugar, eh. Minsan hindi ko muna chine-check Filipino ba siya or what. What if Filipino pala? Dinapahamak tayo, nasampal pa ako ng girlfriend. Sinabi ko lang naman na may cutie na naman dito. Pero wag ko na ipakita kasi masyado pang bata. Pero yan, cute yan. Yung naka-ano. Guys, ang ganda ng vibe ng Siam Square. Marami mga, di ko alam kung mga vlogger ba sila or tiktokers, pero nagaganyan sila, may mga videos. Dito meron din nagvi-video or para mga class, ano ba nila yan? Class presentation. Ay, meron pang TV dito. Wait lang. Kailangan ko yan ngayon, exposure. Ayan na, may sumasayaw. Ano ba sila? Girl group? Vlogger from the Philippines. Baka gusto niyo ng extra. Hindi ako napansin. Wait lang, balik ulit tayo. Vlogger from the Philippines. Oo, eh. Merong ano din parang dance group, girl group ba sila? Girl group, tapos may cameraman sila. Baka sikat sila dito sa Thailand. Baka ito na pala yung aking chance din na ma-discover dito. Kasi mahihain tayo. Kanina hindi tayo nagsumayaw, eh. Ito guys, yung mga gentlewoman. Magkano to? 590? 590 baht. 590 din yan. Parang last time kasi pinagbawalan kami mag-video dito, pero marami din namang nagvi-video na ibang tao. So gumaya na lang ako. 990 yung ganito. Baka pwede na ngayon kasi nawala na yung hype, no? Dati kasi parang hype na hype yung gentlewoman. $990. So guys, from Siam Square, punta kayo dito mga 5:30 kasi hindi na masyado mainit. Saka maraming cute. Charot. Tapos Tuesday kayo pumunta. May day talaga. Charing lang. Mga ganda 5:30 kasi hindi mainit. Tapos, ayun lang. Sa harap lang is yung Siam Paragon na. Diyan kayo pwedeng kumain sa may food court, no? Tapos, dito sa may right, Central World. Guys, this time nandito naman tayo sa Siam Paragon. So again, ito lang yung BTS, no? Yan yung Siam Station. Kanina nandun tayo sa kabilang dulo, Siam Square.
Tumawid lang ako. Ito na. Siam Paragon. Meron ding Siam Center. Ayun, Siam Center. May Siam Discovery dun sa kabila. Magkakatabi lang naman to guys. So, mapupuntahan nyo agad. Ayan, may event dito. Minsan may mga ano dyan, pang concert, ganyan. Nawawala yung bangs ko. Alam mong fake lang. Ganun ko na nga. Tigil ko na yung pagpapanggap ko ng bank. Oh, sino ka dyan? Ayun, chareng. Ito yung design niya dito. Kapag New Year, minsan nag-iiba-iba yung design dito. Pero ang cute pag may dumadaan na train, no? Ayan, tara, pasok tayo sa Siam Paragon. Pagpasok nyo ng Siam Paragon, di ba parang ground floor? Ano lang kayo, sa basement 1, dito na yung kanilang parang food court. Marami na mga options ng pagkain dito. Explore natin kung anong masarap kainin. Pero parang lagi naman ako nagtitip sa may dito. Sana yung parang gourmet eats. Yung gourmet eats, ayun doon. Yan, marami na rin mga restaurants dito. Guys, nandito na tayo sa Gourmet Eats sa may basement ng Siam. Alam niyo na naman dito, di ba, card lang? Nakailang kain na rin tayo dito. So, alam niyo na naman na kailangan mong bumili ng card. Tapos yung card yung ipapambayad mo. Pero kung hindi mo naman mauubos yung pera, pwede mo namang i-refund. Siguro mga, magkano kaya? 400? 400 yan, really. Capcom Cup. Capcom Cup. Magamit ko lang yung Capcom Cup. Tsaka alam niyo na naman, di ba, pag lalaki, crop. Pero usually nawawala yung R sa pag pinapronounce, parang cup lang. Capcom Cup. Tapos pag babae, Capcom Ka. Pag nasa third gender, Capcom Ha. Sabi ng tour guide namin dati, Capcom Ha. So ako, Capcom Crop. Capcom Crop pare. Siyempre ha tayo, pero crop muna kasi nakakaya. Ayun guys, lagi na lang dyan tayo kumakain sa Tips sa May, no? Pad Thai. So dito sa Gourmet Eats, dito sa Gourmet Eats pala, itong mga stall dito pala, yan, nakikita nyo mga pangalan, mga gourmand restaurants pala yan sila. Bib Gourmand, ayun pala. Meron sila mga rating. The Michelin Guide. Bib Gourmand. Ano nga ba yung sinabi ni Miss May dati? May sinabi si Miss May dati about Bib Gourmand. Di ba meron mga Michelin, parang lower level din siya. Pero parang, ko alam. Basta merong parang award na binibigyan na parang Bib Gourmand Award. So lahat ng yon nilagay nila sa isang food court. Ang tawag sa kanya, Gourmet Eats. So yung mga makakain nyo talaga dito, mga masasarap talaga kasi meron talaga silang award pala na Bib Gourmand. Pero ako kasi lagi lang ako nagpa-pad thai ng Tips sa May kasi yun talaga yung favorite ko. Gusto niyo ba mag-try tayo ng kakaiba naman? Meron ditong mga yun. Gusto niyo ba mag-try ng mga ganyan? For a change, may mga fried rice din sila. Although medyo mas mahal dito, 200, 150. Minsan kasi meron lang mga 50, 60 sa labas, no? Pero syempre gourmand kasi, so ayan, no? Skuday putok batok. Sige nga guys, mag-try tayo ng kakaiba kasi lagi na lang tayong Tips sa May. So meron sila mga ano dito, crab omelette over rice, ganun, no? 100 baht. Meron mga ganito, 140. Anong bibili natin? Parang gusto ko rin ng tom yum. Gusto nyo ba mag-seafood tom yum? So yan guys, bumili lang ako ng drinks dito. Ang binili ko is lemon tea. So, parang ito yung binili namin dati nila Shanice. Sarapan kami. Thank you so much. 30 baht lang. Thanks. So guys, for a change, sabi ko ayoko na mag-Tips sa May muna. Nag-try muna ako ng parang squid tom yum. Pero from the looks of it, parang sobrang anghang. Hindi ko pa nakakain, parang nagsisisi na agad ako. Nagsisisi na agad ako na hindi Tips sa May yung kinain ko. Pero sige, for a change, hindi ko kaya yung anghang. Yung itsura niya pa lang. Diyos ko Lord, kaya ko ba to? Yung maanghang, kasi yung less spicy sa Thailand, super spicy na sa akin. Nakalimutan ko pang sabihan na wag masyadong maanghang. I forgot. Laban natin to. Para kailangan natin ng cultural immersion. I-immerse natin yung
sarili sa kultura ng Thailand na mahilig sila sa maanghang. Wow! Surprisingly guys, kaya ko yung anghang. Mukha siyang maanghang kasi tignan mo itsura niya, parang orange na orange. Pero ang ganda ng pagkakaanghang. Parang mababaw na anghang lang pala siya. Parang ako lang mababaw. Ang sarap. Grabe, akala ko maaanghangan ako. Ang ganda. Ang ganda, hindi na pala kaya. Ang ganda. Sarap guys. Try natin yung noodle. Paano kaya nila nagagawa na ganito, no? Very rich yung flavor, maanghang. Pero hindi siya... Minsan kasi pag kumakain tayo, medyo masakit dito, no? Pero, surprisingly, hindi siya ganon. Wait lang. Ganon. Nahiya ko yung mga tao tumitingin sa akin. Parang iniisip nila, si Mark Wins ba yan? Huwag kayong malito. Ako lang to. Hindi to si Mark Wins. Si Marvin lang to. Grabe. Sobrang favorite ko talaga yung tom yum. Lalo na pag natumbok niya yung tamang lasa. Nakatay kasi yung pangalan ng store na to eh. So hindi ko mabasa kung anong pangalan niya. Basta katabi lang siya ng... Guys, basta. Mamaya try ko tignan. Pero try nga natin. Ito yung parang ano niya. Oh. Kaya niya yan. Fresh. Ay! Wala, hindi ko kaya. Masyado palang malaki. Kailangan ko pa mag-practice. Tiyan. Parang ayaw magpakain. Ayaw magpakain. Okay. Chewy na medyo matigas. Okay. Pero ganito talaga yata yung squid, no? Medyo matigas yung pagka-chewy niya. Dati kasi nung kumakain ako ng squid, sabi ko sana gusto ko yung parang softer. Tapos may mga nagko-comment, matigas talaga yung squid. So sige, baka normal niya yung ganun. Pero sobrang na-appreciate yung sabaw nito. For me yung sabaw, mga 9.7 out of 10. Noodle, 8.5 out of 10. Ito, mm. 8.2 out of 10. So yung overall impact, magkano yun? Sabihin ko, if i-rank ko to, siguro mga 9 out of 10. Sarap talaga ng sabaw. I think yung tom yum, parang it's not for everyone, no? Minsan gusto mo siya, minsan ayaw mo. Siguro, kasi minsan for example, kapag narinikman siya ng iba kong kakilala, hindi nila masyadong bet. Pero ako gusto ko yung tom yum, tsaka si Catherine Bernardo. Wow, nung nag-Bangkok si Catherine Bernardo, lagi niyang in-IG story tom yum. Parang favorite niya lagi yung tom yum. Kaya syempre, since magkamukha naman kami, charot, favorite ko rin yung tom yum. Hindi talaga masyadong maanghang. Parang mas lamang yung lasa ng asim. Asim na may konting anghang. Na may iba-iba pang flavor. Ano, nahulog pa yung subject ko. Wait lang. Guys, random lang. Habang may bigla lang ako nabasa sa IG, nagpapa-shoutout. Gulatin ko daw yung mga anak niya. Sige, ginugulat ko po si Rian Claire, 14 years old, and si Ray Dominic, 7 years old. Pinapabati kayo ng mama nyo. Sabi ng mama nyo, sumunod daw kayo sa mga inuutos niya. Charing. Yun guys, binalik ko yung card. Di ba 400 yung pinaload ko? Pero since hindi ko naubos, may sukli pa akong 180. So yung nagastos ko 210 baht for our dinner. So I think that's it guys for our first day here in Bangkok. Maraming salamat sa pagsama sa akin mula sa pagbubiyahe, sa pagtutour sa hotel, at sa pagpasyal dito sa may Siam area. I think maglalakad-lakad pa ako dito, but medyo palubat na rin kasi yung aking camera, so baka hindi ko na kayo maisama. Basically ito lang naman, Siam Paragon, Central World,
Big C doon, baka maglakad pa ako. Kaya pa ba? Hindi, 4% na lang eh. So I think i-end ko na muna dito, no? Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Thailand. Huwag kalimutan guys yung TDAC ha. Maraming pinapaalis kanina sa pila. Ang haba pa naman ng pila ng immigration dito sa Thailand. Tapos kahit nandun ka na sa mismong immigration, papaalisin ka. Yung iba na gumigilid sila. Tapos sabi ng officer, no, umalis kayo sa linya para mag-start ulit kayo from the beginning. So to save yourself from the hassle, make sure na gawin nyo yung TDAC. Bago siya, no? Nitong May 2025 lang. Binigay ko na naman yung link. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link kung para magawa nyo siya. Okay guys, maraming salamat. And I'm so happy to be back here sa aking second home. Wow, second home. Pero parang Japan na yung second home ko. Medyo napapadalas yung Japan ko. Di ko alam kung Thailand ba yung second home ko or Japan. Sige, third home ko na to. Parang lately nagiging Japanese ako. Sige, welcome back to my second home in Southeast Asia. Ganun. Pero, ayun lang. I'll see you again on the next one. Bye-bye! Ayoko kasi na pinagtatawanan ako ng mga chicks kasi syempre, I want to give them an impression that I'm, you know, husband material or something like that.